Magandang araw mga kababayan, isang kontrobersyal na isyu ang muling umugol sa Senado kung saan si Senador Amy Marcos ay patuloy na naharap sa matinding kalbaryo. Ang mga ulat na natanggap natin ay nagsasabing ang mga kasunod na hakbang ay maaaring magtulak sa isang impeachment laban sa kanya. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang ang Malacanang ay nagbigay ng hindi inaasang pahayag na nagdulot ng pagkabigla sa buong bansa. Ayon sa mga insider, hindi inaasahan ng Malacanang ang mga pag-usad ng mga kaganapan sa Senado, lalo ng mga aligasyong kinasasangkutan ni Senadora Amy. Isinasagawa na ang ilang mga imbestigasyon hinggil sa mga posibleng kapabayaan at hindi tamang gawain ng Senadora, kaya tumindi ang mga isyu na maaring magbigay daan sa isang impeachment na maaari pang magdulot ng malaking epekto sa kanyang political na karera. Marami sa mga mambabatas ang naggabang kung paano ito harapin ng pamilya Bangang at kung magiging epektibo ang kanilang depensa. Samantalang mga mamambabatas at mga eksperto sa politika ay nagtataas ng mga tanong kung paano magaganap ang impeachment at kung magiging matagumpay ito. Tinututukan ng buong bansa ang kasong ito, lalo na't ang mga isyong kinasasangkutan ng mga miyembro ng pamilya Bangag ay madalas nagiging isyu ng matinding kontrobersya. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan at maghihintay tayo ng mga opisyal na pahayag mula sa Malacanang at sa mga kasamahan ng Senadora. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang. That is very important, okay? Kailangan natin, kung gusto talaga natin, yung talagang malawakang pagbabago, yung sinasabi niyang radikal na pagbabago, hindi po ito makukuha dun sa para iboto mo yung mga datihang si Lacson, Tito Soto, Bong Revilla. I mean, sa totoo lang, nabago ba ang buhay nyo nung naupo sila? Kung nabago ang buhay ng bansang Pilipinas, tumaas ang ating ekonomiya nung panahon na sila ay nakaupong senador, iboto nyo. Pero kung wala, bakit nyo iboboto sila? Dahil may pangalan? Dahil dati ng senador? Oh. Eh kung display lang do, katulad ni Pacquiao, pambira naman. Oh. Gusto natin ng radikal? Radikal na pagbabago? Straight PDP. Ay, ngayon lang mangyayari sa Pilipinas yan. At napaka-importante niyan na dapat manalo talaga yan. Pagpapalit ng gobyerno, binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case. Kasi yung impeachment ni Marcos, sa totoo lang, mas marami siyang impeachable offense. Ang dami po. Doon na lang sa vice cam na pinarmahan niya, sabit siya doon. Doon sa kidnapping, na wala siyang sinasabi niya hindi sila nakialam. Nako, kidnapping yun. Anong klase kang presidente? Kung hindi ka man nakialam, bakit napadala doon si PRRD? Di ba? Yun na lang, impeachable yan. Ba't hinayaan mong kapwa mo Pilipino kidnapin? Oh? Tapos inutusan ng pulis? Sino maniwalang loko-loko na wala kang utos doon? Gumalaw si Torre nang wala kang alam? Ano siya, presidente? Marami pong problema to si yung hindi lang niya the fact na ayaw niya magpa-drug test. Malaking problema 'yan, no? So
Antay-antayin natin. laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol Balikan natin. Kaya napaka-importante. Ulitin ko, napaka-importante itong susunod na eleksyon. Hindi lang po iboto nyo straight yung 10 kandidato ng senator, ng Team Suka, ng Team Duterte, ng PDP. Hindi lang po yung 10 na yon. Pati mga congressman, kung gusto nyo na ma-impeach si Marcos, palakasin po natin ang Kongreso, ang lower house. Lahat po ng sa tingin ninyo kakampi ni Tambaluslos, nakaasa sa ayuda, pumirma sa impeachment ni BP Sara, lahat ng kayang bilhin ng ayuda, huwag niyong iboto dyan sa distrito nyo. Hindi lang senador. Pag lumakas ang Kongreso, sa 20th Congress, patapos na tong 19 na to, may epal na nga lang yung mga tapos na nga yan eh. Officially, hindi pa tapos, pero adjourn na sila. No? Yung mga yan, mapapaltan kung boboto po tayo ng maayos. Isipin ninyo, kung mapalakas, kung kayo ay galit na sa gobyernong ito dahil kayo ay gutom na, yung pinangako nila walang natutupad. Puro lip service, puro salita, puro pagtatanggol dito, puro pagtatanggol dyan. Pero ang pera nakukurakot at kung sa tingin ninyo wala na silang inaasikaso, kung hindi gipitin ng Duterte, pagkakataon nyo na po, dyan sa distrito nyo ang iboto nyo, tanong nyo, sino ba dito sa mga congressman na ito ang sumusuporta kay Tambaluslos? Pag may ayuda yan, pag nangampanya sa lugar ninyo, may ayuda, Tambaluslos yan. Asahan nyo, Tambaluslos yan. Pag dumating dyan ang ayuda at ang Marcos o dumating dyan ang alyansa, Tambaluslos yan. Huwag nyo iboto. Itanong nyo, sino yung ayaw sa impeachment ni BP Sara na congressman o congresswoman? Yun po ang iboto ninyo. Dahil yan po ang susi. Pwede nang magsampa ngayon ng impeachment, mababaligtad ang panahon. Instead na si BP Sara uusad ang kanyang impeachment dahil sa sobrang lakas ng lower house, baka mauna pa ang impeachment ni Marcos. Kung lahat ng iboboto natin sa distrito nyo na congressman may paninindigan, tumatayo para sa Duterte. Kaya importante yan. Kung sawa na kayo sa gobyernong ito, ganti po kayo sa boto upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan. Kung sino talaga gusto nilang mamuno. Ayan. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun. Parang may pinapaano to siya, no? May pinapatangan to si Gonzales. Alam nyo, may punto siya, no? Baka ito sinasabi niya,
Baka pwede na nating palitan ng gobyerno ngayon na at ang mag-aaktong broker ay si Amy Marcos. Na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Diyos, Alam mo, sa akin lang hindi ko alam ang legality nito kung posible yan. Napapalitan ni Amy si BBM, no? But in any case, may nakikita na po akong posibleng hidwaan between dun sa magkapatid. Or dahil sa magkapamilya sila, posibleng ang hidwaan ay between. Posible lang Posible ang hidwaan dyan patungkol kay Amy at kay Lisa. I feel Amy. Yung tipong kapatid mo, si Marcos, pero hindi mo makausap. Kapatid mo, pero ang daming umaali-aligid. Bumubulong-bulong. 'Di ba? Kasi dapat ang talagang ginawa ni Marcos ay ibangon ang apelyidong Marcos. Binigyan siya ng Diyos na pagkakataon, ibangon yung kasiraan ng Marcos. And yet, ang ginawa niya, lalo niyang sinira nitong si Bongbong ang pangalang Marcos. Kung talagang ito'y si Amy ay talagang gustong buhayin yung pamilya nila, yung apelyido nila, okay? Ang dapat niyang gawin talaga, i-impeach si Marcos. I-impeach niya si BBM. Kasi alam mo, wala nang tiwala. Including me. Wala na akong tiwala dito kay Amy. Wala na akong tiwala dito kay Marcos. Talagang pamilyang budol-budol sila. So yung kasamaan ng tatay nila, instead na na-recover nila, lalo nilang pinasama. So lahat, sa balat ng lupa ng Pilipinas, ang pagkakakilala sa Marcos, masasama. Naiintindihan po natin. Wala na po silang tsansang makabangon dito. At ako nakikita kong tsansa lang nila makabangon muli at mapalitan ang perception ng taong bayan, si Amy Manindigan. Patalsikin niya yung kapatid niya. Siya mismo ang umano ng impeachment. And then, kung ma-impeach si BBM, halimbawa lang nagtagumpay na impeach si BBM at umupo si BP Sara. Doon pwedeng baguhin ni Amy yung trajectory ng pagbulusok, ng pagbaho ng Marcos. Diyan makakabawi si Amy. Napa-impeach niya yung kapatid niya, napaupo si BP Sara, tapos anong gagawin ni Amy? Wala siyang gagawin kung hindi kaliwat kanan na serbisyo. Lahat ng ginawa ng tatay ni BP Sara na si Tatay Digong, gayahin niya. Lahat ng pinangako, ginawa. Lahat ng sakripisyo, ginawa. Mahalin ng Pilipino. Diyan, naniniwala ako, maibabangon ni Amy muli ang pangalan ng Marcos. Bakit? Kailangan ng sakripisyo. Ang Pilipino hindi mo na madadaan sa lip service. Sa salita dito, salita doon. Pero imagine kung napatalsik niya yung si kapatid niya. Tapos nagpakita siya ng maganda. Bangon na bangon ng Marcos. Bangon na bangon. 'Di ba? Bakit? Matutuwa sa kanya eh. Kahit sa tingin natin manggagamit siya, at least napatalsik niya yung kapatid niya, 'di ba? Through impeachment, legal po 'yon. Hindi po ako inciting to sedition, impeachment. I'm talking about the legal process na ginawa nyo kay BP Sara. I'm talking about impeachment. I'm talking yung dinidiscuss dito na meron na naghahanda para sa impeachment ni Marcos. And big factor dito, susi dito si Amy. Bakit? Walang ibang gumagalaw eh. Lahat duwag, yan ang sinasabi ko. No? So, pwede niyang gawin yun. Una, para maibangon yung pangalan nila. Pangalawa, posibleng may galit na to eh. Sa mga nakapaligid kay BBM. Siguro sa tingin niya, inuuto na yung I feel Amy, inuuto na yung kapatid niya, ginagamit na yung kapatid niya, etc. No? Sinisira na yung
pagiging magkapatid nila, yung kanilang posibleng pangarap na ayusin ang pangalang Marcos, di ba? So, bigyan muna natin ng tsansa. We'll see, okay? We'll see. Again, disclaimer, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Pero wag muna nating awayin. Matutuwa tayong lahat kung sisimulan niya ang impeachment. O, next topic po tayo. Ito. Pag-usapan natin na posible ito. Bagong harassment kay BP Sara. Sige. I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Pag nagsasalita si Barbers. Honestly, ako lang opinion ko ito sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay, nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo? Pag ito nagsalita, it's either tatama sa tatlong nilalang. Una, kay Tatay Digong. Pangalawa, kay BP Sara. Pangatlo, sa mga vloggers. Ewan ko. Sige, kayo. Ano opinion nyo? Pakilagay. Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Kabilang si Surigao del Norte 2nd. Bigla-bigla si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman gustong galawin ang dynasty law. I smell something fishy. Fishy. District Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sinumang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng Ito okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Meron na pong batas sa atin ngayon na about sa dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa nadidefine ng specific ano ba ang sakop netong dynasty law na ito. Okay? Ngayon, etong nahaamoy ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila. Bigla-bigla na lang binubuksan. Alam mo, tingnan nyo tong mabuti. Dapat harangin natin to. Ako, against ako sa dynasty law. Pero duda ako rito. Kasi patatamain nila to kay BP Sara. Hindi nila pauupuin. Remember this, inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara para sa ganon ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon. In short, yung ginagawa nilang yan, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient because we all know that BP Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure ako dyan. Unless mamatay. Unless patayin si BP Sara. Pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na mga vloggers Si Tatay Digong ginalaw, may impeachment. Pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila, lumalabas. Kaya eto na naman ang mga pautot nila. Ang gusto nilang gawin, pagdating sa 20th Congress, kalampagin ng Korte Suprema, itong mga congressman natin para gumawa ng batas specifying
kung ano ang nakapaloob doon sa dynasty law. At eto, itaga nyo sa bato. Ako'y naniniwala, ipagbabawal dyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan niyan. So pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan. Kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si BP Sara dahil naisabatas nila. Naiintindihan nyo. Tatama yan. Duda na ako eh. Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng House eh. Ano sabi nila? Walang galaw ang House na hindi alam ni Tamba. At walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat siya magkukuntsaba. Paano ko, Choli? So, ang ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes. Paano? Hindi ibig mo sabihin, paano si Sandro hindi rin siya makakatakbo bilang bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mong gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ang importante sa kanila ngayon, etong 2028, hindi makaupo si BP Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan kasi naikakampanya namin yung mga senator eh. Walang problema, nag-iikot kami sa Pilipinas. Lalabas pa nga, posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan eh, kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante, huwag niyong iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag niyong iboto yung mga mukhang tambaluslos. Yung mga sip-sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Di ba? Kung malakas pa sila, maipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara, gagawin nila. And that is very dangerous. Digang batas, ngunit wala pa ring legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Kaya naman isang petisyon ang bagong Sino nagsasalita? Si Barbers. Nagsalita din dito. Ang Akbayan, nagsalita din dito. Si Franz Castro, di ba? Lahat yan. Yang nagpapasa ng dynasty law na yan. Kaya ako duda no sinasabi nila na binibira nila sa dynasty itong Tulfo. Alam ko, kunwari lang yun. Ibabalik din nila yun. Kay BP Sara. Ako, delikado. Hain sa Korte Suprema. Ito ay upang pilitin na ang Kongresong i-define o ipaliwanag ang political dynasty at magpasa ng batas upang tuluyan na itong ipagbawal. Inihain ang petition for certiorari at mandamus ng One Sambayan Coalition sa pangunan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, iba pang cause-oriented groups at mga individual. May hamon naman ng mga miyembro ng oposisyon sa Kamara kay Pangulong Ferdinand. Sino nangunguna? Yan paturo-turo na yan. Si Raul, magsayaw ka na lang sa TikTok, Raul Manuel. Sino yung mga yan? Tingnan nyo yung picture. Mga kaliwete to eh. Sino yung gusto maghain? Tingnan nyo. To the left yan eh. Marcos Jr. sa mga miyembro ng political families at sa publiko. Hinahamon natin ang presidente ngayon na talagang ipasa. Magpasa. Diba? Sabi ko, sino yung may gustong ipasa? Lahat mga kontra kay Duterte yan. Tapos hinahamon pa daw nila, kunwari, this is F-drama. This is F-drama. Kunwari, hamunin pa raw si Marcos. Tapos si Marcos, ay, sumusunod ako sa tugon ng Kongreso. Ayusin na natin yung dynasty law na yan. Hero pa ngayon si Marcos.
Ganyan ang gusto ni Marcos, pahiro. Saan ang tama? Sinong tatamaan? VP Sara. Payag kayo? Ako hindi. Okay, payag. Anong magagawa mo, Consoli? Hindi, iboboto ko. Yung Team Duterte, pati yung congressman ng Team Duterte, kayo payag? Ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga men. Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na unethical talaga, no, na may concentration of power sa iilang Bigla kayo pumuyok-puyok ngayon. Nung panahon ni Cory, ni Pino, hindi kayo nagsipuyok. Mga ipokrito. pamilya lamang. Si Surigao del Norte Congressman Barbers naman naniniwala sa determinasyon ng PBBM administration para maipasa ang isang anti-political dynasty law. Sa gitna ito ng isang pag-aaral mula 2004 hanggang 2016 na 80% ng mga nasa Kongreso ay galing sa political families. At sa kasalukuyan, may mga malalapit na magkakaanak na nakaupo sa Dapat ang ipagbawal yung presidente, tapos kamag-anak niya yung speaker, kamag-anak niya yung Senate President, kamag-anak niya yung Chief Justice, yung mga ganun. matataas na pwesto ng gobyerno. Baguhin natin ang itsura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pulis. Alam mo, Barbers? Gusto niyo mong mabago ang Pilipinas? Ihinto ang droga. Yan ang pinakamalaking pagbabago ng bansang Pilipinas. Mahinto ang droga, hindi ang dynasty. Ako, pabor ako dyan sa dynasty, anti-dynasty law na yan. Pero wag muna ngayon. Wala akong tiwala. Wag muna ngayon. After BP Sara, aayusin niya ni BP Sara ng walang halong politika. Doon natin ayusin. But now, ang pinaka-problema natin ngayon, gutom tsaka mga adik. Solusyonan nyo yun. Polisiyang pampolitikal, polisiyang pang-ekonomiya, at syempre yung mga polisiya ng ating gobyerno, no, to really achieve, no, the objectives of ang bagong Pilipinas. Ang linis, ang linis, ang linis. Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Sige, lagay nyo dyan sa baba. Ang linis, no? Ay, patawag niyan, patawag. So sa tingin ko, merong political will ang ating Pangulo dyan. Naks. Samantala, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!